Ang pag-uusapan natin today is GMKC. Okay? Ano ba yung GMKC? Gunpla Model Kit Contest. Bali, ginaganap po yan dito sa Pilipinas. Dito lang po yan sa bansa natin. So, baka malito kayo, yung dalawa kasi yan yung GMKC tapos GBWC. Bali yung GBWC naman po, kasali yung ibang countries. Okay? So yung GMKC ulit, exclusive lang po yan dito sa ating bansa. So anong klaseng contest po ito? Itong contest po na to, paiksiin po natin, ito po ay painting contest. So yung entry po nyo na isasali, so ibibuild nyo po siya out of the box build, tapos ipe-paint nyo po. Ngayon, yung entry na isasali nyo, kailangan nyong bilhin sa Toy Kingdom or Toy Kingdom Express na located sa any SM department store. Okay? Siyempre, yung entry nyo, kailangan kayo yung nagbuo. Okay? Kayo yung nagpaint. Kasi ipapasa nyo siya under your name. Okay? Under the builder's name. So, yung mga commission work, bawal po yan. Yung commission work, yun po yung, kunyari, papagawa nyo sa iba, o kaya sa tropa nyo na marunong, na malupit, di ba? Tapos papagawa nyo sa kanya, tapos isasali mo siya under your name, di ba? Bawal po yun. Ngayon, pagka magpapasa na po kayo ng entry nyo, kailangan nyo pong i-provide itong mga sumusunod. Una, yung Bandai Gunpla entry box and manual. So, wag nyo pong iwawala yan. Wag nyo pong pupunitin. Wag nyo itatapon yung mga box. Okay? Tsaka yung manual. Pangalawa, yung resibo. Okay? Yung resibo, importante po yan. Kasi i-check po nila talaga yan. Na kung binili mo talaga sa Toy Kingdom or sa Toy Kingdom Express. Pangatlong kailangan is valid ID. Na nandoon yung birthday nyo. Okay? Yung pangalan, kahit wala na. Boom. De joke lang. Okay? Kailangan valid ID. Any valid ID or school ID po. Pwede po yan kung estudyante pa po kayo. Ganun. Okay? Itong sunod, importante to. Take note of this. Okay? Yung model kit parts and accessories galing sa ibang mga, kunyari, third party or bootleg, bawal po yun. Okay? Bawal po. O, ito idagdag na rin po natin. Kahit yung mismong entry nyo po na model kit, bawal po syempre yung bootleg. Ayan, para malinaw lang din po lahat. Kasi may mga nababasa ako na iba. Pwede ba magsali ng bootleg, di ba? Bawal po yun. Kailangan po Bandai. Okay? So, ito yung next. Yung entry nyo po, kailangan hindi nyo siya naisali na sa mga any Bandai Gunpla local or international contest, okay? Bawal po yun. So, kumbaga, kailangan talagang bagong gawa nyo, okay? Hindi po pwede naman yung parang lumang gawa nyo na, pero hindi nyo pa siya naisasali sa mga any Bandai Gunpla local or international contest. Pwede po yun. Okay? Sunod naman, isang entry lang po kada participant. Okay? Hindi po pwede yung 2, 3, 4, 10, mga daliri. Hindi, bawal yun. Isa lang talaga. Okay? Huwag kayong makulit. Tapos, syempre, yung mga kalahok, kalahok. O, yung mga participants, kailangan, citizens of the Philippines kayo, di ba? O, na naninirahan dapat kayo dito sa ating bansa para kayo ay makasali. Okay? So, itong contest na to, open siya para sa lahat. Okay? Para sa lahat. Lahat ng Gunpla and Gundam enthusiast nationwide. Ayan, babasahin ko na lang. Except puwera sa mga empleyado ng Banki Trading Inc. at International Toy World Inc. at Advertising Agency. Ayun. So, sunod, syempre, yung transportation nyo, yung expenses nyo papunta dun sa
paggaganapan ng event o nung GMKC, syempre, matik yun, sagot nyo, okay? Hindi nila yung sagot. Gets? Okay, eto, punta na tayo ngayon sa contest guidelines. Una, out of the box. So, kailangan yung entry nyo, yung model kit na isasali nyo, ang gagamitin mong parts and accessories ay dapat galing lang din dun sa model kit na binili nyo. Hindi kayo pwedeng magdagdag na galing sa ibang model kit, okay? Kunwari, yung isasali nyo, high-grade wing Gundam TV version, hindi nyo siya pwedeng dagdagan ng weapon ng ibang model kit, parang ganun, or ng accessories, kahit anong accessories, bawal po yun. Okay? Okay, ito sunod. Kailangan yung sundin sa manual kung paano yung pagkaka-assemble dun sa entry na model kit na isasali nyo. Halimbawa, balik tayo, high-grade wing Gundam TV version. So, may dalawang pakpak siya, may isang shield. So, pag ang ginawa mong version is, tinanggal mo yung isang pakpak. Okay, tapos isang pakpak na nga lang na iwan dun yung naiwan dun sa likod niya. Tapos yung isang pakpak, inattach mo dun sa sa shield niya. Ibang version na yun. Walang ganong version, di ba? Ibang version yun. So, kailangan mag-stick ka kung ano yung version na nandoon sa manual. Okay? Yun lang, yun. Kailangan mong sundin yun. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong version. Kunyari, yung ulo ni Wing Gundam, ilagay mo dun sa paa. Bawal yun. Walang version na ganun na nasa manual. Okay? Sana gets nyo to. Okay? Okay, next naman, bawal po yung modification and diorama. So, bawal po yun. Ano po yung diorama? Halimbawa, balik tayo. Si high-grade Wing Gundam, meron siyang diorama na may building, ganyan. O may mga sasakyan. Yun po yung diorama. Bawal po yun. Okay? At ayun, bawal nga rin po yung katulad ng sabi ko kanina, bawal mag-add ng parts or weapons galing sa ibang model kit. Sunod naman, yung pag-paint nyo dun sa entry nyo, kahit kayo masusunod kung anong style. So maraming style yan. Halimbawa, kung gusto nyo, same color pa rin, tapos i-weather nyo lang, weathered build, ganyan. Na dudumihan nyo, alam nyo na yun. O kung hindi nyo pa alam, pwede nyo i-search din, or pwede siyang naka-metallic, yan, ganyan. Or kunyari, anime style. Ayun, kayo na bahala dun. Okay, pwede yun, kahit anong klaseng paint style. Okay? Ito, maganda to. Ito yung next. Yung decals, okay? Or stickers. Decals and stickers, allowed po yan. Yung sa decals po kasi marami nagtatanong, pwede bang gumamit ng decals na hindi Bandai o yung galing sa ibang brand? Ito, correct me if I'm wrong Pagkakaalam ko kasi, pwede, kahit hindi Bandai. Pero syempre, mas maigi na rin kung Bandai na decals ang gamitin nyo para lang sure. Pero pagkakaalam ko kahit nga galing sa ibang brand pwede. Okay lang. Alam ko pagkakaalam ko kung mali ako, paki-comment na lang po, paki-correct na lang po ako. Okay? Sunod naman, yung V-fin. Yung V-fin or yung sungay po ng Gundam nyo, okay? Yung matulis na nasa ulo, yun. Pwede nyo po yung i-sharpen, yung patulisin. Ayan. At yung side, yung tawag dito, yung front skirt yan, or yung back skirt, pwede nyo pong i-split yan sa dalawa. Allowed po yun. Pwede po yun. Sunod, yung pattying and sanding. So, yung punta muna tayo sa pattying. Yun yung gagamit kayo ng patty. Yung patty po, yun yung parang clay na pwede nyong gamitin na pang sealed. Okay? So, yung paggamit po ng patty, limitado lang po yan sa pag-sealed lang po ng mga seam lines. Okay? So, kung hindi po kayo familiar sa seam lines, pwede rin nyo pong i-search. Okay? Tapos, yung patty po, pwede din
sa pang-fill ng hollow parts, okay? Pero hindi po pwede sa pang-reshape. Yung babaguhin nyo yung hulma o yung shape or sculpting parts. Tapos yung sanding naman, alam nyo na yun. Kunyari, lilihain nyo, pakikinisin nyo pagka kunyari may knob marks, yan, lilinisin nyo yung knob marks, isasand nyo, pwede po yun. Ito medyo pahirap na. Ito yung detail lines ng model kit na isasali nyo. Halimbawa, nabura siya dahil sa puttying and sanding, pwede nyo po siyang i-reline or i-rescribe ulit. Pero, doon sa dati niyang original na detail lines. Halimbawa, yung detail lines niya po na original, doon sa part na yun na nabura, is isang straight line lang. Hindi nyo po pwede na i-reline or i-rescribe ulit ng pa-curve. So, ibig sabihin mag-iiba, di ba? Bawal po yun. Kailangan nyo siyang i-reline or i-rescribe ulit back to the original detail lines niya. And bawal din po kayong mag-add ng extra detail lines. Yung detail lines po, baka malito kayo, yun po yung ipinapanel line nyo. Okay? Yun po yung may mga detail lines sa mga part ng model kit nyo na pinapanel line nyo. Yun po yun. Okay? Next is yung paggamit po ng stand or action base, allowed po yun. Pero kailangan po yung gagamitin yung action base is Bandai. Hindi po pwede yung third party or bootleg na action base. Ayun. Tapos ito pa po, take note of this. Yung paggamit po ng action base, hindi po yan kasama sa scoring or yung sa criteria of judging. Okay? Halimbawa, yung action base nyo po, pinaint nyo o dinesignan nyo. Ayan, nilagyan nyo ng kung ano. Basta pinaganda nyo yung action base. Hindi po yun part ng scoring. Okay? Hindi po yun part. Pero yung action base, syempre nakakatulong po yun doon sa posing na gagawin nyo para sa entry nyo. Okay? Malino tayo doon. So ayun, doon na po nagtatapos yung contest guidelines. Ito, i-add ko na lang din po, yung mga organizers po, pwede po nilang i-reject yung mga entries ng participants pagka hindi po na-meet yung contest requirements. Kaya, make sure nyo po na ma-follow nyo po lahat yun. Okay? Kung nalilito pa po kayo, pwede rin nyo pong balikan or puntahan yung FB page ng Gundam Philippines. Naka-pinned naman po ata yung post nila regarding dun sa mechanics and guidelines nung GMKC. Naka-post po doon. Pwede nyo pong puntahan doon, basahin nyo po ulit. Or pwede rin nyo rin pong balikan ulit tong video. Panoorin nyo, pakinggan nyo po ulit. Okay lang din po yan. Kung ano po mas prefer nyo. Kasi, yun nga, sayang din naman kung meron tayong mamiss na, diba, na requirement, meron tayong hindi nagawa. Tapos, pagdating natin doon sa event, pag magpapasa ka na, sabay rejected. Mahirap po yun. Sayang yung effort, diba? Sayang yung sayang yung dugo at pawis nyo doon sa entry nyo, diba? Kaya maigi po, may follow natin yung mga requirements para sa contest na to. Okay? Tapos, sunod naman, punta tayo dito sa contest category. Okay? Doon po sa contest category, meron pong tatlo. Over 21, under 20, and under 14. Okay? So, yung mga iba na familiar na o nakasali na dati, kung mapapansin nyo po, dati merong open category at merong new challenger category. Ngayon po, wala na. Okay? Pinagsama na nila. Kunyari, over 21, experience ka man or newbie ka na builder, pasok ka doon. Magkahalo doon sa category na yun. Ganon din sa under 20 tsaka sa under 14. Kahit experienced builder ka or newbie, magkasama na kayo dun sa category na yun. Hindi na yung magkabukod. Ganun po. So, dun sa balik tayo sa over 21 category, 21 years old and above. Okay? Sa may under 20 naman,
15 to 20 years old. Okay? Sa may under 40 naman, 14 years old and below. At ito, take note of this din, yung participant, isang kategory lang po yung pwede niyang salihan or pagsubmitan ng entry. Okay? Participants can only enter one course and submit one entry. Okay? Sunod naman po, pagka yung araw na po ng pasahan ng mga entries, ito po yung dadalhin nyo. Unang-una yung entry nyo po na may kasamang box, manual, resibo, valid ID, at yung entry form. Huwag nyo pong kakalimutan yun. Yung sa may entry form po, huwag po kayo mamroblema dyan kasi pagka bibili pa lang kayo ng entry nyo dun sa Toy Kingdom or Toy Kingdom Express, meron na po silang form dun. Pwede po kayong humingi. Okay? O kung meron naman kayong existing na pang-entry nyo na nabili nyo nung kunyari 2 years ago, 1 year ago, pwede po kayong pumunta dun sa Toy Kingdom, manghingi lang po kayo ng form, bibigyan po kayo doon. Okay? Yan po, huwag nyo pong kakalimutan yung mga yan. Sunod naman po yung pagpo-post ng entry. Kailangan si participant, siya lang po ang magpo-post ng kanyang entry. Hindi po kailangan ng katulong. Halimbawa, kasama nyo yung kaibigan nyo or family nyo, tutulungan kayo, bawal po yun. Kailangan yung participant lang po ang magpo-post ng kanyang entry. Sunod naman, yung proxy or representative, hindi po allowed yun. Okay, kunyari hindi po kayo makakapunta, tapos magpapadala na lang po kayo ng proxy nyo, bawal po yun. Hindi po nila papayagan. Tapos yung mga participants naman, required na mag-sign ng disclaimer form na nagkukumpirma na kayo po yung gumawa nung entry nyo. Kasi nga po, bawal pong ipagawa talaga sa iba. Okay? Tapos ito naman po, before yung araw ng judging ng mga entries, po pwede nyo pong ayusin yung mga entries nyo na nakadisplay. Kumbaga yun yung tinatawag na final touches. Halimbawa, kunyari yung entry nyo medyo parang, o kaya nalaglag kunyari yung isang weapon o parang biglang tumabingi yung pagkakapost niya, pwede nyo pong ayusin yun before yung araw nung judging ng mga entries. Okay? Okay, ito. Punta na tayo sa criteria for judging. Yung una, craftsmanship, 35%. So dito po, ito po yung quality ng pagkakabuo nyo dun sa entry nyo, dun sa model kit na isasali nyo. Kasi dito, halimbawa, merong mga parts kayo ng nakaangat pa, hindi siya nakakabit maigi, yun, bawas point po yun. Pasok po yun sa craftsmanship. And kasama na rin po yan yung mga knob marks, ayan. Kumbaga yung overall na pagkakabuo nyo dun sa model kit, dapat maayos. Kasi dito papasok yun sa craftsmanship. Okay? Next naman is yung painting, 35%. So dito sa painting, dito papasok yung correct way ng pag-paint nyo doon sa model kit na entry nyo. Kasi maraming way ng pag-paint. Una, halimbawa yung brush o yung tinatawag na hand brushing. Kailangan walang brush marks yan or brush strokes doon sa entry nyo. Tapos yung sunod naman, pwede ring sponges. Pwedeng yun yung gamitin nyo. Or ito, yung madalas na gamitin, yung airbrush. So pagka halimbawa, pag sa airbrush, dyan yung dapat pulido yung paint nyo. Halimbawa, dapat walang orange peel ba yun o orange peeling kung tawagin. So paiksihin natin, ang ibig sabihin lang nyan, kailangan maayos yung pagkaka-paint nyo dun sa model kit nyo. Okay? Yung last naman is yung idea and presentation, 30%. Dito papasok yung originality. Tapos yung total look of entry or nung model kit nyo. Kumbaga dito, kailangan
yung kung gaano kaganda yung pagkaka-present or pagkaka-display nung entry nyo. So lahat po yan a total of 100%. So punta naman tayo dun sa awarding ceremony. So pagka-awarding na, kailangan lahat ng mga participants present dun sa place of event. Okay? Kasi pagkatapos din ng awarding, yung mga entries nyo, pwede nyo na rin kunin. Okay? At halimbawa, hindi kayo talaga nakapunta dun sa awarding ceremony, ipopost naman ni Gundam Philippines sa Facebook page nila kung sino yung mga nanalo. So, pwede nyo rin pong i-check doon. Tapos eto, punta na tayo sa prizes. Ayan, ipapakita ko na lang sa screen yung mga prizes. Ayan, may cash plus Gunpla gift. Yung mga gift pack po na yan, madalas po yan mga high grades po yan. Okay? Tapos dun sa mga, meron kasing mga consolation prizes po yan sa mga participants na ranking ng 4 to 8 place. Meron po yung consolation prizes. Ang madalas po na consolation prizes po niyan is mga high grades. Okay? Tapos, doon naman po sa mga hindi nanalo, meron po kayong certificate of participation. Okay? At saka sa lahat po pala ng participants, talagang meron kayong matatanggap na certificate of participation. Ito pala, idagdag ko lang last. Kung halimbawa, nawala yung yung resibo nung isasali nyo na entry, pwede nyo pong puntahan yung Toy Kingdom na pinagbilhan nyo nun. So, kailangan nyo pong dalhin yung box, yung box nung entry nyo na syempre may price tag pa yun. May code kasi yun dun eh. Tapos, kailangan alam nyo rin kung kailan yung date na binili nyo yung kit na yon, yung model kit na yon. Tapos, pwede kayong issuehan ni Toy Kingdom ng sales invoice tsaka resibo ulit. Okay? So, yun. May way pa. In case na nawala nyo na yung resibo or lumabo na hindi na mabasa. Ganon. Okay? Ayun. Credits yan kay Hajime Model Studio. Nakita ko lang kasi yung post. So, naisip ko na idagdag na rin dito. At ayun, dito na po nagtatapos tong video na to. Grabe ang haba pala. Hindi ko akalain na abutin ng ganito. Ayun, maraming salamat po sa panonood, sa pakikinig. At kung nakatulong po sa inyo tong video na to, paki-subscribe po itong YouTube channel ko. And paki-like na rin po, comment kayo kahit ano, kung may gusto kayong sabihin, okay lang po, comment lang po kayo. And paki-share na rin po itong video na to para po mas marami po tayong matulungan na mga gustong sumali sa GMKC. And kung magkaroon man po ng changes sa GMKC requirements or rules, mag-update po tayo. Mag-upload po tayo ng bagong updated version, okay? So, inulit ko po, good luck po sa lahat ng sasali. And please hit the subscribe button. Okay? Maraming salamat.